Akala ko promosyon ang haharapin ko sa Dubai. Hindi ko inakala na ang sarili kong kapatid ang sisira sa lahat ng pinaghirapan ko. Ako si Marvin de la Cruz, 24 taong gulang. Lumaki akong naniniwalang masaya at normal ang aming pamilya. Ang ama ko na si Rogelio ay isang istriktong lalaki, habang ang ina ko namang si Lorna ay tila mapagmahal sa harap ng ibang tao. Ngunit sa loob ng aming bahay, ibang kwento ang nangyayari. Bata pa lang ako, ramdam ko nang may kakaiba. Kapag nagkakamali ang mga kapatid ko, simpleng sermon lang ang inaabot nila. Pero kapag ako ang nagkamali, tila katapusan na ng mundo. Palpak ka talaga, sigaw ng ama ko minsan nang mabasag ko ang isang lumang plato. Bakla ka ba? Ang hina-hina mo, dagdag pa niya habang nanginginig ako sa takot. Ang masakit, tahimik lang ang nanay ko. Habang lumalaki ako, lalo kong naramdaman ang pagkakaiba ng trato nila sa akin. Ako ang laging inuutusan, ako ang laging sinisisi, at ako rin ang laging pinagdadamutan ng pagmamahal. Isang gabi, narinig kong nagtatalo ang mga magulang ko. Hanggang kailan natin itatago sa kanya ang katotohanan, galit na tanong ng aking ama. Huwag ngayon. Hindi pa siya handa, umiiyak na sagot ng aking ina. Hindi ko naunawaan ang ibig nilang sabihin. Lumipas ang mga taon. Nagtapos ako ng kolehiyo sa pamamagitan ng mga scholarship at part-time jobs. Akala ko magiging proud sila sa akin. Ngunit sa araw ng graduation ko, habang kumakain kami sa isang restaurant kasama ang buong pamilya, biglang nagkaroon ng mainitang argumento. Pinuri kasi ako ng tiyuhin ko. Ang galing ni Marvin. Siya pa ang unang nakatapos ng kolehiyo sa pamilya. Biglang tumayo ang ama ko. Namula ang kanyang mukha. Nanlaki ang kanyang mga mata. At sa harap ng lahat, sumigaw siya. Tama na. Hindi ko naman tunay na anak yan. Parang huminto ang oras. Nalaglag ang kutsara ng tiyahin ko. Napahawak sa dibdib ang lola ko. Ang nanay ko ay biglang napaiyak. Samantalang ako. Parang binagsakan ng buong mundo. Ano pong ibig niyong sabihin, nanginginig kong tanong. Humugot ng malalim na hinina ang ama ko. At sa kanya ibinuhos ang lihim na itinago nila sa loob ng 24 na taon. Ampon ka. Parang sumabog ang tenga ko. Hindi ako makahinga. Hindi ako makapagsalita. Hindi ako makapaniwala. Tumayo ako at agad na umalis. Magdamag akong umiyak. Pakiramdam ko niloko ako ng buong buhay ko. Kinabukasan, kumatok ang nanay ko sa inuupahan kong apartment. Namumugto ang kanyang mga mata. Anak, Mahina niyang sabi. Huwag mo akong tawaging anak, sigaw ko. Humagulhol siya. Pagkatapos ay inilabas niya ang isang lumang kahon. Nasa loob ang buong katotohanan. Nang buksan ko yon, nakita ko ang mga lumang litrato, dokumento, at isang sulat. Doon ko nalaman ang mas nakakagimbal na katotohanan. Hindi pala ako simpleng ampon. Noong sanggol pa ako, iniwan ako sa harap ng isang simbahan sa gitna ng malakas na bagyo. Ako ay may mataas na lagnat at halos hindi na humihinga. Ang nanay kong si Lorna ang nakakita sa akin. Siya ang nagsugod sa akin sa ospital. Siya ang nagbayad sa pagpapagamot ko. Siya ang nagligtas sa buhay ko. Nang mga panahong iyon, hindi sila magkaanak. Pinili nila akong ampunin. Ngunit habang tumatagal, nagkaroon sila ng sarili nilang mga anak. At doon nagsimula ang problema. Unti-unting nagbago ang ugali ng aking ama. Nagsimula siyang magselos sa atensyong ibinibigay ng aking ina sa akin. Hanggang sa tuluyan niya akong itinuring na ibang tao. Ngunit may isa pang lihim. May sulat mula sa aking tunay na ina. Natagpuan pala ito sa kumot na nakabalot sa akin noong sanggol pa ako. Nakasulat doon. Patawarin mo ako, anak. Mahal kita pero wala akong kakayahang buhayin ka. Umaasa akong mapupunta ka sa pamilyang mamahalin ka ng higit sa kaya kong ibigay. Hindi ko napigilang umiyak. Sa unang pagkakataon, naunawaan ko ang sakripisyo ng isang ina. Makalipas ang ilang buwan, nagkasakit ng malubha ang ama ko. Kinailangan niya ng agarang operasyon. Ang nakakagulat. Lahat ng kanyang sariling anak ay tumangging tumulong. May dahilan. Lumaki silang spoiled at walang pakialam. Ako lamang ang nanatili sa tabi niya. Ako ang nag-asikaso sa ospital. Ako ang naghanap ng pera. Ako ang nagbantay gabi-gabi.
Isang gabi, habang nakakabit siya sa mga makina, mahina niya akong tinawag. Marvin eh. Opo. Tumulo ang luha niya. Patawarin mo ako. Tahimik lang ako. Ikaw ang pinakaanak ko sa lahat. Napahagulgol siya. Ako ang naging masamang ama. Hindi ikaw. Sa unang pagkakataon sa maraming taon, nakita ko siyang tunay na nagsisisi. At sa unang pagkakataon rin, pinatawad ko siya. Hindi dahil karapat-dapat siya, kundi dahil ayokong dalhin habang buhay ang galit sa puso ko. Makalipas ang 1 taon, pumanaw ang aking ama. Bago siya namatay, iniwan niya ang isang sulat. Nakasulat doon, ang pinakamalaking pagkakamali ko ay ang hindi makita na ang pagiging ama ay hindi nasusukat sa dugo. Nasusukat ito sa pagmamahal. Habang binabasa ko iyon sa kanyang libingan, tahimik akong umiyak. Ngunit sa pagkakataong iyon, hindi na dahil sa sakit, kundi dahil sa wakas. Malaya na ako. Moral lesson. Ang tunay na pamilya ay hindi lamang nakabase sa dugo, kundi sa pagmamahal, sakripisyo, at pagtanggap. Ang galit ay maaaring magbigay ng pansamantalang lakas, ngunit ang pagpapatawad ang nagbibigay ng tunay na kapayapaan. Minsan, ang mga taong hindi natin kadugo ang siyang nagiging pinakamahalagang pamilya sa ating buhay.